Yung binasa ko pong sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 2, Talata 1. Bibigyan ko lang po ng konting paliwanag. At sabi ko po, tinawag ng Diyos si Ezekiel na tinutukoy bilang anak ng tao. At itutusan siyang tumayo. Nangusap ang Espiritu sa kanya at tinayo siya sa kanyang mga paa upang makinig sa mga utos ng Diyos. Sinugo ng Diyos si Ezekiel sa mga Israelita na tinatawag ng mga mapagibagsik at patigas ang ulo. Sinabi ng Diyos sa pagamat hindi sila makikinig, nalalaman nilang may isang propetang nasa kanilang kalikutan. Pinayuhan si Ezekiel na huwag matakot sa kanila o sa kanilang mga salita. Kahit pa ang kanyang magiging karanasan ay tila pagpupot sa mga tinig at mga alutihan. Dapat nilang ipahayag ang mga salita ng Diyos kahit ayaw nilang makinig. Inutusan si Ezekiel, buksan mo ang kanyang bibig at kainin ang scroll na ibinigay sa kanya. Ang scroll na ito ay puno ng panaghoy, pagtangis at pagdurusa, at naglalaman ng mga mensaheng ipararating niya sa mga tao. Bilang refleksyon sa aking binasang ito para sa mga tao, nakasaad ang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel bilang propeta at ang kanyang utos na ipinahayag ang kanyang mensahe sa mga Israelitang matitigas ang ulo. Narito ilang posibleng refleksyon na maaari mong gawin mula sa talata. Pagtanggap sa tawag ng Diyos. Tulad ni Ezekiel, tinawag ng Diyos para maging propeta. Tayo rin ay maaaring tawagin ng Diyos sa iba't ibang paraan. Katulad, tinawag ako sa ibang paraan na hindi ako handa. Ang dami kong tanggi, ang dami kong iwas. Mahalaga ang pagkilala at pagtanggap sa kanyang tawag sa ating buhay. Katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang mga tao sa panahon ni Ezekiel ay matitigas ang ulo. At mapag-ibagsik kailangan ng tapang at determinasyon upang maipahayag ang katotohanan. Kahit hindi ito popular o madaling tanggapin ng iba. Hindi. Ang Diyos hindi tumatawag na sikat o popular na tao. Yung walang pinag-aralan, walang alam. Yun ang karamihan ng kanyang tinatawag na tulad ko, wala akong alam. Wala akong karanasan pagdating sa Biblia. Pero kapag sa iyong tumawag at nagplano, siyang gagawa ng paraan. Pagkakaroon ng pananalig at pagtitiwala. Inihanda ng Diyos si Ezekiel na hindi lahat ay makikinig sa kanya. Ngunit kailangan niyang magtiwala at magpatuloy sa misyon. Sa ating buhay, maaaring may mga hamon sa paggawa ng tama.
Ngunit mahalaga ang pagtitiwala sa plano ng Diyos. Pag-unawa at pagtanggap sa kahinaan ng tao. Ang Israel ay inilalarawan bilang mapaghimagsik at hindi sumusunod paalala ito na lahat tayo ay may kahinaan at kailangan natin ang gabay ng Diyos upang magbago at lumakad sa tamang landas. Sa pagbasa at pagninilay sa mga talatang ito'y maaari tayong magpaalalahanan na ang ating lakas at kakayahan ay nagmumula sa Diyos. At dapat tayong manatiling tapat at handang sumunod sa Kanyang mga utos. Minsan, sa buhay natin, hindi natin marinig o maramdaman ang panawagan ng Diyos. Dahil sa dami natin ang pinagkakaabalahan. Dahil maraming alingaw-ngaw tayong naririnig, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Pero gagawa siya ng paraan para yung panawagan na yun ay tumulong. Katulad ng nangyari sa akin. Ilang taon akong Katoliko. Iba'y nakagisnang kong reliyon. Mula nung magkaisip ako'y sobra yung fanatic ko sa mga na ginagawa ko sa pagsamba. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para ipaama yun. Siya na mismo ang gumawa ng paraan para itama ko yung aking paniniwala, pagsamba. Salamat sa Diyos at naunawaan ko ang lahat. Hindi ako marunong magbasa ng Bible. Wala akong alam sa Bible. Pero eto ko ngayon, unti-unti akong tinuturuan ng Diyos. Pagising ko sa umaga, tinatanong ko ang Diyos, Ama, ano ang mensahe natin ngayon? Nabuksan ko ang Bible. Titignan ko yung mga talata. Ang Diyos din ang magmudyok sa iyo na ito ang basahin. Katulad dito, kay Ezekiel. Bagas ako nakalatag niya, babasahin mo na lang. Salamat sa Panginoon at marami na akong natututunan pagdating sa pagbabasa ng Biblia. Ako, sabihin ko sa inyo, Biblia ang aking basihan, hindi ang salita ng tao. Kaya
Kaya laging sinasabi sa atin, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi pag tayo nagbasa ng Bible, para kang nakikipag-usap sa Panginoon. Ando doon ang lahat. Pag nagtanong ka, magbasa ka ng Bible, sasagot siya sa pamamagitan ng Biblia. Minsan pag nakikipag-usap ako sa tao, pakikinggan ko siya. Pero hindi ko siya paniniwalaan. Kasi nga Bible ang aking kasihan. Kung yung sinasabi niya wala sa Bible, pinakinggan ko dito at pinalabas ko sa pinantay. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka kayang iligaw ng mga taong masyadong magagaling. Salamat sa Diyos. Marami kong natutunan. Kasama na doon yung pag-aaral ko sa Bible Story. Ito po natatapos ang aking pagdidevotion sa Diyos sa araw-araw. Hindi pwedeng hindi ako mag-devotion sa Kanya. Pag hindi ko nagagawa ito, iba yung pakiramdam ko. Parang hindi kumpleto ang araw ko. Parang hindi ako. Parang iba pakiramdam ko. Yun ako. Ang susunod naman natin gagawin ngayon, ako'y mananalangin para sa lahat. Naway yung panalangin ko ito'y mapakinggan ninyo. Naway tumimok sa ating mga puso't isipan. Hindi ako magaling manalangin. Pero ang Diyos ang magdidikta sa akin na lalabas sa aking mga bibig.